Kamusta po mga taga-Jenis? Buhay na buhay po ba tayo? Maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa buong giting ng Pasig. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yung mga nandun sa bandang likod, okay po kayo dyan. Yung mga nandito po sa gilid. Yung mga nasa upper box. Yan sa pangalawang palapag hanggang sa ika-apat, hanggang sa ika-limang palapag. Kamusta po kayo dyan? Maraming salamat po sa mga taga-Sorrento. Talagang parang banda dito yung pinakamalakas sugal. Ano tuwing nandito po kami sa Rocha, sa Jenis, talagang napakasaya po parati, ano? Pero ang totoo po, noong 2019, bumisita rin po kami dito. Kung maalala niyo po noong 2019, mainit na rin yung pagtanggap ninyo sa amin ni Congressman Roman. Pero aminin natin, yung iba sa inyo medyo kinakabahan pa ng mga panahon ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Pero totoo lang naman din natin kung bakit. At yan nga po yung isa sa dahilan kung bakit tayo sumigaw para sa pagbabago, kung bakit tayo nakipaglaban para baguhin ang kultura at sistema ng paggugobyerno at politika sa lungsod ng Pasig. Kasi tapos na tayo dun sa sistema ng palakasan, ayaw na natin ng kultura ng takutan. Laos na yung style ng politika na tinatakot yung mga tao. Yung paboritong samahan, paboritong HOA, o organization, lahat ng benepisyo doon, bibigay lahat. Pero pagka hindi masyadong type, alam niyo po yan, kayo po yung nagkwento sa akin yan. Pero nagpasan na natin yung ganung klaseng estilo sa lungsod ng Pasig. Nandito na po tayo ngayon. Fast forward po tayo, 2022, marami nang napagtagumpayan pa. Pero alam niyo, nagugulat pa rin po ako. Aminin ko po sa inyo, nagugulat pa rin po ako. Kasi kung noong 2019, mainit na, 2022, mas lalong uminit pa. Ngayon 2025, sobra. Konting katahimikan lang po. Konting katahimikan lang po. Mga kababayan! Ang layo na po ng narating natin bilang isang lungsod. Ang layo na po ng narating natin bilang isang lungsod. Nung una, alam ko siyempre pagbago, di ba? Bago po ako ng 2019. Di ba, ano ba yung mapaguhin? Kasi sinigaw natin, di ba naman? Pero nakita po natin, gamitin natin halimbawa muli yung paborito nating simbolo ng pagbabago, yung pamasungan doon po natin. Simbolo lang po ito, pero sa totoo, yan po yung ginawa natin sa lahat ng serbisyo na nagmumula sa ating lokal na pamahalaan. Inayos po natin ang sistema. Halimbawa po sa ospital natin, pinakamalapit na ospital po dito, PCGH. Kanina may mga nakausap po ang naging pasyente ng PCGH. Dati po, may card, nauso yung mga card. May yellow card, may blue card. Pag nakakuha ka ng blue card, pwede ka na libre sa ospital. Pero pag hindi ka pa nakakakuha, hindi naman natin ma-schedule yung sakit natin. Na, sabi mo sa puso mo, teka, antayin mo muna ba kung makakuha ko ng card bago ka tayo? Diba, hindi naman pwede yun. At yung ginawa natin, tinanggal natin yung card na yan. Bakit? Nung una, may mga nag-react. Nung una, may nagalit po sa akin. Sabi, Mayor, ba't naman tinanggal? May punta pa sa opisina ko. Sabi, Mayor, ba't mo naman tinanggal yung card? Hindi natatanggap akong benepisyo doon. Pero pinaliwanag naman po natin ng maayos. Kaya natin tinanggal yung card dahil hindi po tama na kung sino lang ang may card. Yun po yung magandang benepisyo makukuha. Ginawa po natin para sa lahat.
no balance billing para sa lahat. Kung anong kaya gawin ng pamahalaan, ibigay na natin. Basta taga-passive, automatic po. Ganyan po ang ginawa natin. Tapos magulang service natin. Yung mga benepisyo sa senior, may iilan nagtampo kasi tinanggal yung allowance nila. Yung narinig niyo po yun. Tinanggal yung allowance ng iba, medyo nagtampo. Yung iba nagalit pa nga. Pero bakit natin tinanggal yung allowance? Kasi yung allowance na yun, sa isang barangay, ilan lang naman. Bilang lang sa kamay yung nakakalangga. Ano pong ginawa natin? Pinalawak natin yung tulong sa senior. Yung sa pamaskong handog ng senior, yung 3,000 pagpasko, hindi yung kailangan, may privilege card pa. Binigay din natin sa lahat, 80,000 seniors po ngayon, lahat binibigyan. At hindi po tayo nagtapos doon, sinimulan natin yung local senior pension para sa mga 65 pataas na wala pong ibang pension. Ngayon naman po, 2025, nakita natin na kaya pa ng ating lungsod kasi nasa magandang posisyon ng ating lungsod. Dapat lawakan pa natin, lakihan pa natin yung mga programa ngayon pong taon. Sinama na rin natin yung may mga maliliit na SS pension. 4,000 and below, qualified na rin po sa local senior pension natin. Kasama po ngayon ang ano, yun, nalangawin. Muli po, yan ang gusto natin. Nandito na po tayo sa ganitong makabagong estilo. Tinalikuran na natin yung mga tradisyonal. Sa tradisyonal, tuwing may proyekto ang pamahalaan, tuwing may ipapagawa, kalsada, may inaugurate, sa lumang estilo ng politika, sa tradisyonal, puro palapangalan ng politiko, puro tatak ng politiko. Sa opinion ko kasi, wala akong karapatan gawin yun. Lumang style na yun. Hindi ko naman perang ginagamit. Pera ng bawat isa sa atin ang ginagamit ko. Kaya kung may tinatatakman tayo, pangalan ng ating lungsod. Pag nakita natin Pasig, hindi yan mayor lang. Pag nakita natin nakatatak dyan Pasig, pangalan nga ng Pasig. Pag pangalan ng politiko, bawal na yun na yun. Pangalan ng Pasig, yan po, pwede tayo maging proud kasi yung mga proyekto na yan, hindi lang po sa mayor, kundi sa bawat isang Pasigeno. Alam nyo, nung nagsimula po tayo sa ganitong klaseng politika, marami pong nagsabi sa akin, marami nagbigay ng payo sa akin na sabi sa akin, Mayor, o Biko, na ibang kaibigan ko, sabi sa akin, Biko, pag-isipan mo ng mabuti yung ginagawa mo. Kasi pag hindi ka naglagay ng mga pangalan mo sa project, baka isipin ng mga tao, wala kang ginawa. Pag hindi ka naglagay, pag may pinarenovate na building, hindi ka naglagay ng pangalan mo, di alam ng tao na ikaw nagpagawa nun. Ngayon, ang daming halos sa mula Enero, mula last year, halos linggo-linggo, may bagong inaugurate na proyekto. Walang pangalan. Sabi ng mga ibang kaibigan ko noon, ako, hindi malalaman ng tao yung mga ginagawa mo. Alam niyo po, sagot ko sa kanila. Una, okay lang. Ano man ang maging consequence sa politika, tatanggapin natin, gagawin natin kung ano ang tingin natin ang tama. Ano man ang resulta sa politika, okay lang. Itindig tayo dahil tingin natin, ito po yung tamang gawin. Pero pangalawa, at mas mahalaga pa, sabi ko sa kanila, hindi nyo kasi kilala ang mga Pasigenyo. Ina-underestimate nyo ang mga Pasigenyo. Ang mga taga-Pasig, mula Rosario hanggang sa iba pa nating barangay, natatalino, nag-iisip. Mga taga-Pasig, ayaw na ng mga traditional politician. Ayaw na natin ng lumang estilo. Dito na tayo sa makabawang sa dire-diretso lang po tayo dito sa lungsod ng Pasig. Yung paglilinis natin ng ating pamahalaan, hindi po naging biro, bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan natin. Sa kasamaang palad, may ilan po talaga na, wala naman bago sa totoo lang, pero may ilan po na gustong-gusto nilang ibalik tayo din sa mga lumang kalakaran. Yung kickback na lang po, nung tinanggal natin yan, sabi ng iba sa akin, mga ibang nakaupo, o sige, kung ito hindi tatanggap, okay lang, pero paano naman kami? Sabi sa akin na gano'n. Wala nang espasyo ang ating pamahalaan para sa mga ganung klaseng tao. Pinaparte-partehan yung mga
may mga kickback, mga pundo ng mga proyekto natin, ayaw na natin ng gano'ng klase extent. Gusto nila ibalik tayo sa lumang kalakaran. Bakit po kaya? Simple lang naman siguro. Siguro, mas nakikinabang sila dun sa lumang sistema. At siguro, patotoo po yun na tama yung ginagawa natin. Kasi kung yung mga kilalang korap, yung mga kilalang gumagawa ng kalokohan, yung mga yumaman ng husto sa paggawa ng substandard na proyekto sa pamahalaan, yung mga yumaman ng husto dahil sa kickbackan sa pamahalaan, kung kumakampi po sila sa akin, ay magduda po kayo sa akin. Pero kung ayaw nila sa akin, siguro may ginagawa tayong tama. Pero muli po ako magpapasalamat sa inyo. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga pagbabago nga na pinakilala natin, na ngayon nagbubunga na, at kaya lumalaki, lumalawak yung mga serbisyo ng ating pamahalaan mula sa senior, sa scholarship po natin, iba't ibang social services, pati medical assistance, dumadami, lumalaki po lahat. Pero nangyari po yan, nagbubunga na po ngayon, at tagumpay tayo dun sa mga reforma, pagbabago, na pinag-aban po natin. Alam niyo po kung bakit? Dahil po sa inyo. Kasi ako, tao lang po ako. Ang isang mayor, ako, kung ako lang mag-isa dyan, wala, kakainin din ako ng sistema. Kung ako lang mag-isa, mapapagod din ako. Kung ako lang mag-isa, panghihinaan din ako ng loob. Pero alam niyo, tuwing malapit na ako mapagod, tuwing parang panghihinaan na ako ng loob, makita ko lang po kayo at kung paano niyo ako sinusuportahan, buhay na buhay po ulit ang aking loob. Ginaganahan po ako ulit. Sumisignal ko, tumatapang ulit ako dahil sa inyo. Noong 2022, binigyan niyo po ako ng mga kasangga na mas matitibay. Hindi naman perfecto yung mga kasama natin sa Giting ng Pasig. Wala naman perfectong tao. Pero, ang pinakamahalaga, kaisa natin sila sa ating prinsipyo at direksyon ng ating mga pamahalaan. Congressman natin, patunayan niya naman ang kanyang sarili. Congressman Roman Romulo. Yung nakasama na rin natin, yung second term ko, ang ating matibay na Vice Mayor. Kahit pa paano, mas gumaan din yung trabaho ko. Yung mga gusto kong gawin din, mas napabilis. Dahil kasama natin si Vice Mayor Dodon George. Ang Giting ng Pasig. Ngayon naman, may tatlo pa tayong bagong kasama. Alam kong kinilabis nyo na rin po sila. Ako na po magsasabi, maraming timbang nag-apply para makasama sa Giting ng Pasig. Pinili natin kung sino yung, siyempre dapat kwalipikado muna, pero ang pinaka-importante, kaisa natin sa ating direksyon at prinsipyo. Hindi pwedeng, hindi mo nasa bus ka, yung driver, nagmamaneho, gusto pa diretso, tapos yung konduktor, nalapit sa manibela, gustong lumiko. Hindi pwede, yung pasahero, gusto rin lumiko sa pahabiran. Mahirap po yun. Yan. Diretso tayo. At straight, Giting ng Pasig. Muli po, maraming salamat sa inyo. Aasahan po namin na yung pasugan ninyo. Kaya na po talaga yun. Maraming salamat sa lahat ng taga-Jenny, sa lahat ng nakasalubog ko sa labas hanggang pumasok po ako rito. Talagang bilang panghuli, last na po. Bilang panghuli, inahanap ko lang po yung nagbigay sa akin ng panyo. Kasi, nasan po yung pati? Kasi baka hindi ko, isusolay ko po ba ito sa inyo? Baka amoy pawis na po ito. Maraming salamat po ha. Maraming salamat. At nakita na lang po, lalabhan ko po muna. Kaya naman sa inyo, maraming salamat po. Pero biro, sana tuloy-tuloy lang po tayo sa ating direksyon. God bless Jenny's, God bless Barangay Rosario, God bless Pasig City. Mabuhay ang Pasigueño!